Hindi madali ang makalimot. Pero kung ito ang tamang gawin, kakayanin mo ba kung mahal mo pa talaga? O susuko ka na kung alam mong wala na talagang pag-asa? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung hindi dahil sa mga palakaan na yun, baka isinabit ko na talaga yung sarili ko. Pero sobrang sakit ng mga nangyari. Ayoko makakita ng kahit ano. Ayoko makipag-usap sa kahit kanino. Basta, gusto ko lang na mag-isa. Gusto ko lang na magtago. At gusto kong makalimot. Kaya nga, nagkulong na lang ako sa silid ko. Sinisimulan ko ng burahin ang lahat ng mga alaala sa nakalipas mula sa silid ko. Subalit kahit anong gawin ko, wala eh. Nasasaktan lang ako. Hindi ko na nga napapansin ang paglipas ng mga araw. Basta, nagkukulong lang ako sa silid ko. Hanggang sa isang umaga, sobrang kulit ni Maki. Halos gibain na niya ang pintuan ng silid ko. Pero wala akong pakialam. Basta, hindi ako lalabas sa silid ko. At aba, tinatakot pa ako na susunugin daw yung bahay namin. Pero hindi naman ako naniniwala. Kaya di ko na pinansin. Kaya ito sa paglipas ng mga sandali, parang may bigla akong naamoy. Parang amoy usok. Hanggang sa bigla na lang napuno ng usok ang buong paligid. Kumapal bigla ang usok. Kaya ito, natakot ako. Baka kasi sinusunog na ni Maki yung bahay namin. Siyempre, nasaktan lang ako pero ayokong maihaw ng buhay. Kaya ito paglabas ko sa silid ko, sobrang kapal ng usok sa loob ng bahay. Na halos hindi na ako makahinga. At paglabas ko sa bahay, sa wakas, nakahinga na talaga ako. At grabe yung ubo ko dahil sa usok na aba. Si Maki, pinapausukan lang pala yung bahay namin. Anong akala niya sa akin? Lamok? Kaya ito, hinabol ko siya. Sinakal ko at ginulpi ko. Nakaka-bad trip. Ay nako, napaka-pakialamero sa buhay. Ben, tama na. Alam mo, kaya kong tiisin yung bugbog mo sa akin. Pero yung amoy mo, di ko na kaya tiisin. Napakabaho mo. Amoy imburnal ka. Wawa, nakakaya naman sa'yo, Maki. Nakikiamoy ka na nga lang. Baho mo eh. Maligo ka na nga muna. Tsaka pala, Ben, kamusta ka ng baga? Ang tagal mong nagkukulong sa silid mo ah. Okay naman, Maki. Eto, masaya. Nakamove on na. Oo naman, Ben. Ang bilis ah. Pero okay yan. Ang mahalaga, nakamove on ka na. Mabaho nga lang. Oo na. Naliligo na ako, Maki. At nakakahiya naman sa'yo. Kaya naman ito, maliligo na ako. Nandito kami ngayon sa likod ng bahay.
kung saan nagtutungga si Maki ng poso habang naliligo naman ako. Ang sarap sa pakiramdam. Namiss kong maligo. Ang taba si Maki, maliligo din daw. Kaya ito, pagkatapos ko ako naman ang nagtungga para makaligo na si Maki. At dahil wala nang usok, eto, nagbihis na kami. Nanghiram na lang siya ng damit sa akin. Tapos eto, nilinis namin yung silid ko kasi mabaho na talaga at makalat pa. Ben, alam mo, napaka-arte mo talaga. Alam mo, kung di ka pa lumabas ng silid mo, susunugin ko na talaga ng totoo yung bahay nyo. Maki, alam mo, buti nga di ako umalis eh. Sus, aalis na naman, Ben. Ay naku, bahala ka. Kasi hindi na talaga kita hanapin. Si Jay pala. Nasaan? Umalis na. Uuwi daw muna sa kanila. Tinangay nga si Rio yung security na chubby, na cute. Lo, grabe naman si Jay. Buti pa yun, masaya. Ben, kalma. Baka mamaya magdrama ka na naman. Maki, ano ka ba? Okay na ako. Nakamubo na kaya ako. At saka, tanggap ko na di ako yung pinili. Tsaka madaming iba dyan na makikilala ko pa. Talaga ba, Ben? Sure ka na ba talaga? Pero alam mo, ang tagal ko nang tinatanong sa isip ko ang bagay na to. Bakit, Maki? Ano ba yan? Ben, eto ha, tanong lang naman. At saka, sabi mo naman nakamove on ka na. Kaya, itatanong ko na. Okay, sige. Ano ba yung itatanong mo na yan, Maki? Ben, ano bang meron kay Dave? Bakit ba pinag-aagawan niyo siya? Bakit ba halos magpatayan na kayo? Dahil sa kanya. Mula sa tanong ni Maki, napaisip ako bigla. Tama siya. Ano nga ba talaga ang meron kay Dave? Uy, Ben. Sagot. Maki, alam mo, ewan ko. Hindi ko din talaga alam. Kasi kapag kasama ko si Dave, masaya lang ako. Tapos, mabagal lang yung oras. Tapos yung saya ko, walang katulad. As in, sobrang saya ko talaga. Alam mo ba, nung unang makita ko si Dave noon sa tubuhan, parang bumagal yung pag-ikot ng mundo ko noon. Tapos, sabi ko pa sa sarili ko, gusto ko siya makilala. Kaya nga, pinahirapan ko kayo kaagad eh. Gusto ko kasi na makuha yung attention nyo at alam kong kapatid siya ni Sir William. Kasi madalas na nakikita ko yung larawan niya sa malaking bahay sa silid ni Sir William. Kapag naglilinis ako doon, kinakausap ko yung larawan niya. Ewan ko ba? Tapos tinatanong ko kung kailan ko siya unang makikita. Kaya nga nung dumating kayo, sobrang saya ko nun. Excited ako na makilala si Dave. At nung masilayan ko na siya, parang tumigil sa pag-iikot ng mundo ko. Tapos parang kumikinang si Dave
sa paningin ko. Pero nakaraan na yun, Maki. Wala na eh. Nakakatawa na nga lang na maalala ang nakaraan. Ganun pala ako magmahal. Sobra-sobra. Ang hirap pigilan eh. Gusto ko na buo yung pagmamahal ko. Ben, gusto mo yakapin kita? Maki, wag na. Okay lang ako. Tsaka pass na yun. Move on. Ben, aalis na si Dave mamayang gabi. Sa ibang bansa na siya titira. Kasama si Aaron. Sorry. Pagkatapos sabihin ni Maki yun, nagtakip siya bigla ng bibig niya. Ako naman eto. Umagos na lang yung mga luha ko. Ewan ko ba pero bakit parang sobrang sakit? Finally, makakasama na kita. Si Papa at si Mama. Tapos, doon na tayo bubuo ng pamilya, Dave. Sobrang excited na ako. Aaron, tara na. Baka matraffic tayo. Maikling panahon na lang na mananatili ako dito. At ang desisyon ko ay para sa ikakabuti ng nakakarami. Baka hindi na ako bumalik. Marahil, magiging isang alaala na lang ang lahat. Dave, bago tayo malis, naalala mo pa ba nung iniligtas mo ako nung naligo ako sa falls noon? Di ba may isang kahilingan ka na kahit ano tutuparin ko? At gusto ko na tuparin ang kahilingan mo bago tayo umalis. Kahit ano pa yan.